Bihira pong mangyari kay Grandmaster Magnus Carlsen yung ganito, kaya medyo na-curious na po ako. Gusto kong makita kung ano yung ginawa ng kalaban niya at nadali siya ng ganito. Ito po yung sa Freestyle Friday 2025. Every Friday po ito ginaganap. Online tournament, parang Title Tuesday, na kung saan random chess. Kung titingnan niyo po, bali-baligtad po yung posisyon ng pyesa. Ngayon, ang kabigla-bigla po dito talaga, yung kalaban niya po na si Alexander Bortnik. Nakalaban ko na yung Title Tuesday eh. Pero ito po, ano to Freestyle Friday. Alam niyo ba, na tinalo niya si Magnus Carlsen sa last round. Pero hindi pa doon natapos kasi normal lang naman natatalo pa minsan-minsan si Magnus eh. Nung sumunod na Friday, tinalo niya na naman. Last round ulit, finals na naman sila. Laging ganun. Suki niya na si Magnus. 2 beses pa lang tong ginanap yung Friday freestyle. Pero 2 beses niya din tinalo si Magnus. Kumbaga, wala talaga. Ibubuga sa kanya si Magnus sa ganitong format. Ano ba nangyari? Curious na ako. Tingnan natin yung laro. So dito po, ito po yung game 1 nila. Championship po ito. Leading po si Magnus with with 9.5 out of 10. May tabla lang isa. Tabla niya kay Lasabik pero inubos niya lahat eh. Ang lupit ng ginawa ni Magnus, tinalo niya si Morsin Bolidar, si Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, pati Hans Mokniman at Ian Nepomniachtchi. Tapos tabla lang kay Lasabik nung round 10. Pero, eto na nga, last round kay Bortnik. Kailangan niya lang tabla, champion na siya. Anong nangyari? Eto, nag-C4, Knight Knight G6, gulo kasi ng position. Anyway, nag G3 po yan. Hindi ko alam kung para saan. Siguro gusto niya mag Bishop G2, pero wala namang Bishop. Kaya nag B6 eh. At pagka B6, nag F4. Yung pala plano, gusto mag F4. Okay, tumira po ng C5, Knight F2, Knight C6, ayan, B3, develop lang. Okay, tumalon yung kabayo. Kinain agad ni Magnus yan at biniyak yung gitna. Dinipensahan man, tinulak, umatras, nag-castling, F6 o queen lang sa may A3 na malidaw. Do pinipin niya po yung kabayo, kinaslingan lang. Huwag kayong maguluhan sa mga castling ha. Ganyan talaga castling dito mo sa random chess. Anyway, kinapture po yan, tinakes at excellent or brilliant sacrifice yung capture. Bakit? Ito nangyari, 1 minuto si Magnus. Libre po yung kabayo. 'Di ba? Si Magnus, libre ang kinain niya. Pero completely losing na pala agad yan. Na-miss ni Magnus. Nagoyo siya ni Bortnik. Bakit anong meron? Kasi kakainin lang pala yan. At pagka-takes mo, may Rook E8. Anong meron sa Rook E8? Di ba itatakbo mo lang yung Reyna? Oo, itakbo lang. At si Magnus sinakbo yan. Alam niyo kung saan tinakbo? Sa E1. Ewan ko sa'yo. Anyway, Coach, bakit hindi tinakbo sa ligtas na lugar at say bumalik lang? Meron po kasing tiradang Queen C6. May mati dito. At since may tore, hindi mo magawa ito kasi isa-sacrifice lang. Ayan ang mangyayari. Hindi mo mamati agad-agad pero luluwa yung hari eh. Wala, alanganin po yan. Kahit Queen G2, takbo na lang dito. Queen E4 check, babalik ka dun. Queen takes F5. Yun na lang pala, Queen takes F5. Mas maganda kanina. Pero winning na po yan sa black. Kaya nga napilitan si Magnus. Queen E1. Nakulam siya dun. Hindi niya nakita yun. No? Nadali siya ni Bortnik. At ito po ay queenless. Bibilis ako na lang kasi completely winning na yan. Ang kapalit po ng Reyna is Rook at Knight eh. Pero hindi enough yan na compensation. May pass-pawn pa. Kung titingnan nyo, kinunat ko nata na nga lang po yan. Medyo nagkakapanikan na lang. Magnus trying to complicate pa kasi alam nyo naman pag time pressure. Pero wala yan. Dadahan-dahanin po yan. Chinek. Oops. Iikot yung Reyna dun sa ilalim. Dilipat. Hahanap na magandang square. Ayan na. Natulak na yung pawn. Ito madali na. Kaya Magnus nag-resign o naubusan ng oras. Yan po yung nangyari sa first game. No? At ang naging standing po ng event na ito po yung first ever Friday freestyle. Ito po. Ayan. So, tie sila ni Magnus at Bortnik eventually with 9.5. Third si Hikaru, si Hans Mok is pampip. Yan po yung nangyari. Tingnan yung ginawa ni Magnus, napakaganda Ini-straight niya yan eh. Pinagbulbol niya, Caruana, Hikaru, Neman, Nepo,
Lasabik tabla, tas tabla talo kay Bortnick. Ngayon, kaya po ako talaga naging curious na, dahil nga po sa pangyayari na eto pa, sumunod na Friday na naman, last Friday lang ito, puntahan ko lang po yung game sila po ay naglaban na naman at ayan na nga, round 10 pala sila naglaban. Puti na naman si Magnus. O, balibaliktad na naman yung pyesa. Hindi po tama yung Queen, King, Bishop, Rook, saka Bishop dito. So, naka-mirror yan sa kabilang side. Paano niya tinalo na naman si Magnus? Curious na ako. So, nag-C3 si Magnus, nag-F5, o G3, binuksan yung Bishop, nag-B6, tumira lang po, o G6 pala yun, nag-D3, nag-E5, okay, Bishop develop, Knight develop, F4. Naguguluhan ako kasi magulo yung posisyon F4 yan. Pero mali daw, no? Nag D3 lang, D6. O, Knight lang po sa may F3 develop, nagtira lang po ng H6. Ang kunat ng approach ni Bortnick. At sa posisyon na po nito, evaluation ng engine, lamang na si Magnus. Nag-castling, o nag-bishop C6. Lamang pa rin si Magnus. Nag-B4. Medyo agresibo, hindi na daw ganun kaganda. Kasi pwede na daw po itong madaliin. Kainin na lang daw po muna bago po tumulak doon. Kasi nga may E4 pala Kaso hindi naman nakita ni Bortnick Yung E4 kasi maganda ang dating. Kasi pag E4 ka dyan, equal na yun Kahit na mag B5 yan, Bishop D5 lang daw Ayan. Tapos pag nag C4 ka, wala. Kahit Bishop E6 ka lang. Ayan. Pag kinapture takes mo kang libre po yan, pero mali kasi Bishop F5. Ayan no, medyo maaalangan po ang posisyon ng Reyna. Only square, tapos libre yung tore. Losing na losing. Anyway, ibalik po natin doon. Kaya nga po pagka B4, E4 daw, kaso B5 sumabay. Tapos Knight B3, namumula po ang mga tira nila. Sunod-sunod ang mali, no? Pareho silang hindi ganun ka-accurate ang tira. Mahirap mag-accurate pag ganyan kasi labo-labo pyesa. Anyway, nag-Queen B6, check. Tumira lang po ng E3. Nag-Rook B8, and then nag-C4. And after C4, BX C4, kinapture lang, and then kinapture lahat. Tinulak yung pawn, sumabay, no? Na umiwas lang. Ano? Ang tamang tira nga daw po dyan, kainin daw lamang daw po yan Kasi pagka-take siguro naalangan sa pawn takes, mabubuksan kasi yung e-file, saka ka mag-queen a6. Anong pinakaiba? Ngayon, pag binawi ito, tirahan mo lang daw ng bishop sa may e4. Ayun. Grabe At lamang daw to. No? Lamang daw to. Sabi ng engine. Anyway, ganito kasi, walang oras. Blitz lang. Tumira lang po ng queen doon sa may a6. Tapos nag-blunder si Magnus. Knight D4, mali kasi may bishop takes H1. Kala mo, napakagandang tira dahil may talon doon, no? Pero ginanon lang. Ngayon, hindi tinalon. Kasi pag nag-Knight D6 ka pala dyan, King D7 lang. Pag kinapture mo to, takes lang. Ngayon, kahit kasi kainin mo to, lagi pong may bawi pala doon sa tore, nakahang na O, balik natin doon. Kaya, okay, kinapture na lang po yun. Tinakes, and then Knight takes, tapos kinapture lang, Pagka-takes, tinulak, tumakbo yung Reyna with a check, ayun, nangisay na ata, umarang, and then pawn takes dahil lumamang na po ng pawn. Nasisira din ang structure ng king. Lagi din nata si Magnus talaga, nag-queen na lang po doon, tumira ng knight, kinapture yung pawn, and then tumalon yung kabayo, napakalakas ng kabayo, winning na daw po ang itim. Anyway, tuloy natin King H2. Queen takes lang po doon. Sabay B5. Libre na naman yung pawn. Nag-Bishop C6. Nag-castling lang. Balik natin yung castling. Interesting. King lang yung lumipat No? Ganyan po talaga ang rules ng castling sa random chess. Basta clear na yung castle niya parang normal chess kahit nasaan yung pyesa. Anyway, tumira po ng Knight E5, Knight D4 or D5. Hitting the pawn and the bishop na sinagot na Rook B1 tapos umatras lang sa A6. Tumakbo yung bishop. Aba, pinakain lang. Kinain. Hanap na yan. Grabe blunder yan Anyway, losing na din naman kasi. Dami mo po Pero yung blunder ni Magnus, matindi yan. Wala na. Ubos si Magnus. 2 sunod kay Bortnick. At sino ang nag-champion sa torneyong ito? Ito po ang standing. Pakita ko po sa inyo. Champion si Bortnick with 10 out of 11. Second si Madsudlo, Nakamura. Third, Lasabik. Fourth at fifth si Magnus Carlsen. Hindi naglaro si Niemann. Wala sa top. Wala si Niemann ngayon, no?
Hindi naglaro si Niman. Anyway, ayun, si Boy Suntok nandyan, no? Si Boy Suntok. Alright, tingnan po natin muna kung sino mga tinalo ni, ni Bortnik. Oh, may talo siya isa kay Matlakob. Hindi niya nakalaban si Hikaru. Si Borsin, tinalo niya pa rin. Magnus at San Sebastian last round. Anyway, wala lang. Na gulat lang ako doon. Kaya na-curious na ako kung paano niya tinalo si Magnus. Kasi bihirang-bihirang natatalo si Magnus. Alam niyo naman yan. Kaya nga, yun ang number 1 eh. Pero dinalo niya dalawang sunod. Well, abangan po natin yung mga susunod na Friday freestyle. Kung makakabawi si Magnus, nadadalawahan niya na eh. Ulito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Kaya po salamat sa suporta. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Hanggang sa muling pagkikita. God bless mga kabiyahe. Bye-bye po. That little mouse, 'cause I'm an albatross.